News and current affairs. Panig sa katotohanan. Panig sa bayan. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol Sabado. Magandang gabi Pilipinas, ako po si Alex Santos. Ito po ang special coverage ng TV Patrol Sabado kaugnay po sa dinaranas na matinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ako naman po si Bernadette Zambrano. Samahan niyo po kami sa paghahatid ng mga pinakahuling kaganapan ngayong araw ng Sabado. Kapamilya, inilagay na po sa state of calamity ang Metro Manila at ilang pang lalawigan bunga ng matinding baha. Dulot ng bagyong Ondoy. Live mula sa tanggapan ng NDCC sa Campo Aguinaldo si Jay Ruiz. Jay. Alex, nag-set up ng temporary command post ang MMDA at NDCC sa kanto ng Aurora Boulevard at Katipunan para magsilbing nerve center ng rescue operations sa mga bayan ng Marikina at Cainta hanggang ngayon kasi lubog pa rin sa tubig baha ang karamihan ng mga barangay doon. At patuloy nga ang rescue operations doon at dumating na itong mga rescue boats sa lugar. Kanina sa isang emergency meeting na pinangisawaan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ipinag-utos si Defense Secretary Gilbert Chodoro na tutukan muna ng AFP at PNP ang kanilang rescue operation sa mga bayan ng Marikina, Cainta, Pasig at ilang barangay sa Quezon City kung saan marami sa ating mga kababayan ay apektado ng matinding baha. Mahigit 20 rubber boats at 20 6x6 trucks ang dineploy sa mga lugar na ito para iligtas sa mga kababayan natin na ngayon nasa bingit ng panganib dahil sa patuloy ng pagbaha. Kanina nakiusap din si Chodoro sa taong bayan na huwag munang lumabas ng kanilang bahay kung di kinakailangan para maging maluwag ang mga daan para sa rescue teams at limitahan din ang paggamit ng cellphones para manatiling bukas sa mga linya ng komunikasyon. Nauna rito, bago ang emergency meeting, dumating dito sa NDCC si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa kayang isang M35 6x6 truck dahil nabaha rin siya papunta dito at naglakad nga siya sa baha at gumamit din ng MRT at LRT. Sa mensahe ng Pangulo, nanawagan siya ng pagkakaisa at bayanihan sa gitna ng kalamidad dulot ng bagyong Ondoy. Ipinag-utos din niya ang extended operations ng LRT at MRT para sa mga stranded na commuters. Pinakansela rin niya ang lahat ng government activities bukas kabilang ang licensure examination for teachers para tumutok sa rescue and relief operations. Samantala, nauna nang idiniklara ng NDCC ang state of calamity sa 19 na probinsya at sa National Capital Region. At kaugnay dyan na Alex, para magbigay ng pinakahuling ulat nga dito sa nangyayaring bagyo at rescue operations, makakasama natin live si Secretary Gilbert Chodoro. Sir, anong latest sa rescue operations na ginagawa natin ngayon? Well, ang latest immediately, katulad na nakita siguro natin sa TV kanina, magde-deploy kami ng temporary command post para tumulong kay Mayor Marides Fernando sa rescue operations sa Marikina. No? At ito ang latest bulletin galing sa Pag-asa, Signal 2 sa Zambales, Signal 1 sa Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Bataan, Rizal, Cavite, Lubang Island at saka Metro Manila. Ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi na uulan. Kaya wag ho tayong hindi ho kami titigil ng rescue operations, hindi rin kami magtitigil ng preparation for relief operations kasi hindi po tayo pwedeng manigurado na lalabas ang ulan. Papalabas na do ang bagyo sa Philippine area sa Zambales. Ngunit bumilis ho ang speed nito papalabas. Sa ganon, we still expect additional rain. Sir, habang padilim ng padilim itong gabi at saka palalim ng gabi, marami sa ating mga kababayan kinakabahan. Anong masasabi natin? Anong ginagawa natin? Rescue operations? Lahat ho ng tipo na rescue operations kaysa tali na ating sundalo ginaguide na yung mga tao at kahit na dun sa mga lugar na medyo peligroso sinusubukan na nilang tagusin ng kanilang mga rubber boats kaso minsan unsuccessful ito. So hindi kami titigil, hindi namin tatantanan ng efforts na maabot natin ang ating mga kababayan na napinsala. Bakit sir parang tila yata na antala ng konti itong pagpunta ng mga rescue boats natin at mga teams doon sa lugar? Well, initially kasi rescue sila sa kanilang mga assigned na lugar. Nung kinailangan ng i-divert yung effort sa Marikina, Cainta at Pasig, nabara yung mga kalye.
at nahirapan itong dumaan ng mga truck at saka rescue boats natin. At ang lakas ng agos ng kuryente. Ngayon, mataas ang tide at nakita na natin yung mga tulay, no? Hindi rin pwede daanan ng mga barko sa ilalim. So, yan ang mga naging problema namin. Ano? Ang lakas ng agos ng tubig. Sir, sa ngayon, ilan ang mga nasa lanta? Ilan ang mga taong dapat nating i-rescue? At kumusta naman yung mga nandoon sa mga nasa evacuation centers? Well, yung mga nasa evacuation centers, wala kaming report na kasi bago pa lang yan. Nagre-ready na yung DSWD na suportahan sila. No? Ngayon, yung kung ilan talaga ang kailangan i-rescue, kailangan pasukan talaga ng mga tao kasi lalo-lalo na sa Marikina, patay ng mga cell sites. Medyo mahirap abutin ng mga cell sites doon. Kaya kailangan pasukin talaga ng mga tao at susubukan nilang gawin yun. Kinakailangan nyo ba ng tulong sa mga pribadong institusyon o mga kumpanya dahil baka kulang itong mga gamit ng NDCC sa dami ng nangangailangan ng tulong? Well, lahat ng may kapabilidad na mag-rescue sa baha, humihingi rin kami ng mga tulong nila. Ito'y naka-inventaryo naman at as much as possible, kahit yung mga amphibians ka ng private sector ay sinusubukan ng gamitin, kanina pa. So, kung meron man may mga kagamitan pa na pwedeng tumulong sa pag-rescue sa baha, huwag pong mag-atubili na tumawag sa NDCC or kontakin ang nearest na kapulisan para sa ganun magamit doon sa mga areas. No? At darating na araw, kinakailangan ang relief operations at yan pwede nyo pong kontakin ang DSWD at bukas i-activate na rin nyo o kaya mamaya pa lang i-activate na ang mga relief efforts para sa ganun pagkain, tubig at saka gamot at damit maibigay sa ating mga kababayan. Sir, hanggang ngayon ba ilan pa ang tao ang nasa bingit ng panganib? Well, hindi natin ma-determine sa ngayon with any certainty kung ilan. Alam lang natin ang general area, yung sa Pasig, sa Cainta at saka sa Marikina. At meron pang ibang natatanggap ng mga reports katulad dun sa Novaliches at ibang mga areas na Quezon City, Montalban at sa Rizal. Kaya inaantay din namin ang mga reports para makulate namin ito. At we understand naman na busy ang mga PDCCs at saka MDCCs. Sir, huling mensahe na lang sa taong bayan. Well, sa ating mga kababayan, dalawang bagay. Unang-una, gagawin po namin ang lahat na makuha ang ating mga kababayan, lalo na yung nasa bingit ng panganib. Pangalawa, gagawin ho namin lahat na magbigay ng relief efforts pagka pwede na po, pagtapos na po yung rescue efforts. Pangatlo, palagay ko panahon din, pagka pwede na magtulungan ho tayo. This is a time for cooperation. At nakahanda po ang NDCC at iba pang member agencies nito katulad ng DSWD at ang PNP, ang AFP upang sa ganon bring forward all the relief, the rescue and the relief efforts. Maraming salamat, Secretary Chidoro. At yan Alex, ang mga pinakahuling balita mula dito sa National Disaster Coordinating Council. At sa ngayon nga, Alex, ay tuloy-tuloy yung mga natatanggap natin ng mga tawag, natatanggap ng NDCC mga tawag para humingi ng tulong. At yun nga, yung pagsagip sa kanilang buhay dahil nga marami sa ating mga kababayan ngayon ay nasa matinding panganib at nasa bubungan na ng kanilang bahay sa taas ng tubig baha. At yan ang pinakahuling ulat mula dito sa NDCC. Alex? Jay, tanong sana kay Secretary Chodoro kung para mapanatag lang ang loob ng mga kababayan natin, yung mga kaanak ng mga biktima dyan sa nananatili pa rin po sa mga bubungan dyan sa Marikina at sa iba pang lugar. Matanong mo lang kay Secretary Chodoro, nasaan na ba yung mga rescue teams na yan? Ilan ba mga rescue teams ang ipinakalat nila? At kung kailan ba darating? O monitor Okay, ba nila? Alex, puntahan lang natin sila sa command post at patatawag natin si Secretary Chodoro. Si Secretary Chodoro, please. At yun nga, Alex, ay susubukan natin siyang tawagan ulit at para masagot itong mga katanungan. At ito na nga, sir, ilan pang katanungan mula sa studio? Sir, ilan na raw, nasan na ba exactly yung mga rescue pa natin, yung operations? Mga iba ay nasa labas ng Provident Village. Yung iba ay sumusubok, pumasok sa Santa Lucia, sa Pasig. So basically, nakakonsentrate doon sa tatlong areas na yun. Ngayon, naglalagay na tayo na advanced command post dahil kailangan i-marshal na natin on scene
rescue efforts. No? Gaano karaming sundalo, gaano karaming civilian, gaano karaming volunteers itong rescue operations na ginagawa natin ngayon? Well, sa lahat sa ngayon, ang buong NCRCOM, mahigit kumulang 2,000-3,000 sundalo ay nakatutok na dito, no? Sa support systems dito at saka sa iba. At saka lahat hunang, siyempre, member agencies katulad ng munisipyo ng municipal government ng Marikina sa under Mayor Marides Fernando ay nandun sila sa parang temporary operation center nila sa Katipunan at Aurora Boulevard kung saan pupunta initially ang dineploy natin ng mga command post, no? And we're trying to establish communications with the other mayors. Sir, how many rubber boats are we talking about here? We're talking about more or less about 25, more or less 25. Kasya na po ba yun? Hindi kasya yon at saka ang problema yung iba wala makina, no? So mabilis matangay, but we're talking about 3 amphibians also, and I think the MMDA is bringing in some jet skis. Mga jet skis po? Yeah, that's what I heard. Yeah. Saan manggagaling jet skis? Nasa MMDA daw ho, meron daw yata silang sourcing ng jet skis na magagamit. Saan dadalhin po yung mga i-evacuate natin sa kanilang mga tahanan? Well, right now ho, kaya ho nandun ang NDCC kasi medyo baha na nga ang buong lugar. We have to look for alternate evacuation centers. No? Okay, sir. Alex, may katanungan ka pa para kay Secretary Chodoro? No, binigay lang natin ng katanungan yon kanina dahil pinutakti na tayo ng mga text dito dahil sinasabi ng mga biktima, wala pa rin daw silang natatanaw ng mga rescue teams na pupunta doon sa kanilang lugar. Sir, sinasabi raw ng mga biktima, wala pa silang natatanaw na rescue teams na nagpupunta sa kanilang lugar. Bakit, sir? Well, nahihirapan talaga ang mga rescue teams na pasukin ang ilang lugar, no, sa lakas ng agos ng tubig at kanina pa sinusubukan tagusin yan. Muntik na madisgrasya yung isang rescue team na pinangunahan ng isang assistant secretary dito. No? Kaya believe me, all efforts are being done even at the risk of injury and at the risk of life na mapasukan itong mga lugar na to. Sir, bakit kaya tumaas ang biglaan itong tubig ba? Gayon, hindi naman gano'ng malakas ang ulan pero never pa nangyari yata ito na ganito kataas sa may Marikina. Hindi rin, I think narinig natin sa Pag-asa kanina, wala pang ganitong kalakas na ulan at any one time na nangyari. No? Ang pag-ulan, more than the pag-ulan ng isang buwan, ay dumagsa sa isang araw o 6 hours, almost 6 hours, halos 1 month's rain na ang bumuhos. Bakit kaya, sir? At hindi na napigilan yung pagkuhan ng mga punong kahoy? Well, this is climate change. Yan ang mga epekto ng climate change. No? For the first time, ganito kalakas, even stronger than the last recorded na malakas daw na pag-ulan noong 1967. Okay. Maraming salamat po. Yan po si Secretary Gilbert Chodoro, NDC's Chairman at Secretary of National Defense. At ngayon nga ay kausap niya si President Gloria Macapagal-Arroyo na ngayon nandun sa temporary command post dito sa may Katipunan at Aurora Boulevard kung saan doon sila nangangasiwa ng rescue operations para dito sa mga bayan ng Cainta, Marikina at ilang lugar dito sa Pasig. At yan ang pinakahuling ulat mula dito sa National Disaster Coordinating Council. Maraming salamat, Jay Ruiz. Lumubog sa tubig baha ang 90% ng Cainta at Taytay Rizal dahil sa pananalasa ng bagyong Ondoy. Lumubog din sa tubig baha ang malaking bahagi ng Marikina City at tinangay naman ang ilang tao sa San Mateo Rizal. Nagpapatrol, Sol Aragones. Kalunos-lunos ang eksenang ito sa San Mateo Rizal sa gitna ng kalakasan ng ulan kaninang umaga. Ilang katao ang tinangay ng napakalakas na agos ng tubig na mula sa umapaw na ilog. Walang nagawa ang ibang residente para matulungan ang mga natangay dahil lumikha na rin ito ng napakalaking alon. Dakong 1:00 ng hapon, nalubog rin sa tubig baha ang malaking bahagi ng Marikina. Naapektuhan lalo na ang mga nakatira sa paligid ng Tulyahan River. Kusa nang lumikas ang ilang mga pamilya, dala-dala pati ang kanilang mga alagang hayop. Ang iba, sinuwerte na nakakuha ng mga dump truck bago pa nilamon ng tubig ang kanilang bahay. Pero mas maraming iba pa ang natrap sa bubong ng kanilang mga bahay. Hindi na rin naisalba ng marami ang kanilang mga gamit dahil sa bilis ng taas ng tubig baha. Hindi rin maabot ng tulong ang Provident Village ng Marikina na lumubog sa tubig baha.
Kabilang sa natrap sa bubong ng bahay ang pamilya ni Eva Fonda star Christine Reyes. Andito ako since mga 1 p.m. Please, rescue naman. Please, kasama yung pamangkin ko, mommy ko. Rescue, please. Ang taas ng water, abutin na kami sa roof. Yung ate ko, I think tatawagan niya si BF. Sasabi ni BF, dito na lang daw kami sa roof. 70% naman ang Cainta Rizal at Taytay ang lubog din sa tubig baha. Kabilang sa mga humingi ng tulong mga residente ng Don Mariano Village East, Floodway Area, Green Park, Riverside, San Francisco, Karangalan Village at Golden City Subdivision sa panig ng Taytay. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Samantala, magdamag nga ng halos walang tigil na bumuhos po ang ulan dito sa Metro Manila at mga karating lalawigan. Dala ng bagyong Ondoy na nagbunga ng matinding pagbaha sa maraming lugar na dati-rati na may hindi binabaha. Ayon sa Pag-asa, katumbas na ito ng halos isang buwang pag-ulan. Alamin natin mula mismo sa Pag-asa kung saan unang humagupit ang bagyong Ondoy at nasaan na siya ngayon. Si Ginoong Nathaniel Cruz, ang hepe ng Forecasting Center ng Pag-asa, nasa linya po ng telepono. Magandang gabi po, Katani. Ay, magandang gabi kasama Alex. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Katani, nasaan na po ang bagyong Ondoy? Pagkatapos na tumawid ng bagyong Ondoy dito sa Central Luzon, Alex, ito ngayon ay nasa layong 90 kilometers. Kanduran, Hilagang Kanduran ng Subic, Zambales, kaninang ika-10 ng gabi. At hindi nagbago ang kanyang lakas. Nagtataglay pa rin ito ng pinakamalakas na hangin na 85 km bawat oras malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot ng 100 km bawat oras. Patuloy na kumikilos pakanduran, Hilagang Kanduran itong si Ondoy sa bilis na 19 km bawat oras at kung magpapatuloy ito sa kanyang kasalukuyang bilis at direksyon, inaasahan na ito ay nasa layo ng 450 kilometers west-northwest ng Iba, Zambales bukas ng gabi. Ibig sabihin ito, Alex, ito ay nasa may karagatan na ng katimugang China o South China Sea. Dahil dito, ang babala ng bagyo bilang dalawa ay nakataas na lamang sa Zambales. Patuloy na makakaranas ng masungit na lagi ng panahon ang nabanggit na probinsya at mapanganib po ang maglakbay sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Samantala, signal number 1 naman ay nakataas pa rin sa Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Batahan, Rizal, Cavite, Lubang Island at Metro Manila. Ang mga lugar na ito ay makakaranas pa rin ng mga pagulan at ang paglalakbay po ng mga maliliit na sasakyang pandagat ay mapanganib. Ang iba pang lugar sa ating bansa ay binaba na ang public storm warning signal. Samantala, inaasahan pa rin na magpapalakas ng hangin habagat ang banggit na bagyo at magpapatuloy na magbigay ng mga pagulan, lalong-lalo na sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon hanggang sa Kabisayaan. Patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kababayan sa posibleng pagkakaroon pa ng pagbaha at landslides o pagguho ng lupa. Alex? Katani, itong characteristics po ng bagyong Ondoy ay masasabi nating ibang-iba dahil mga nakaraang mga bagyong dumaan po sa ating area of responsibility ay malakas ang hangin. Pero ito'y grabe ang buhos ng ulan. Bakit kaya po, Katani? Hindi, unang-una, yung may mga bagyo naman talaga, Alex, lalo-lalo na yung mga ganitong panahon, na kapag dumadaan, lalo tumatawid dito sa Luzon, ay talagang nagdudulot ng mga pagulan dahil kaakibat niyan o pinapalakas niyan yung hangin habagat. Pero talagang itong ulang dinala ni Ondoy, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, ay kakaiba dahil mas malakas ito kaysa doon sa mga pangkaraniwan. Masasabi natin, katulad niya ng binanggit ni Secretary Chodoro kanina, yung pong ulan na naitala ng isa sa mga estasyon ng Pag-asa dito sa Quezon City mula alas 8 ng umaga kanina hanggang alas 2 ng hapon ay umabot ng mahigit 300 milimetro o to be exact ay 341 millimeters of rainfall. Gaano kalakas yung 341? Kung ikukumpara natin yan doon sa isang buwang ulan na pangkaraniwang tinatanggap ng nabanggit na lugar, Quezon City, buwan ng Setyembre, ay umaabot ng 391. Ibig sabihin yung 30 araw sa isang buwan, 391 ang total na tinatanggap natin. Pero kaninang umaga, sa loob lamang ng 6 na oras, 341, kulang na lamang 50 milimetro para katumbas ng isang buwang ulan natin. Ang bagyong Ondoy ay aabutin pa next week?
Katani? Hindi na, Alex. Yung sinabi natin, bukas ng gabi, malamang ang layo nito ay 450 kilometers. Kung magtutuloy-tuloy yan, Alex, yung lagay ng panahon dito sa atin, asahan na natin yung unti-unting bagbabago. Mula sa malalaki sa pagulan, hihina na yan at mas malamang sa Lunes, asahan na natin yung mas magandang lagay ng panahon ang babati sa atin pagising natin Lunes ng umaga. As always, maraming salamat po, Ginoong Nathaniel Cruz ng Pag-asa DOST. Samantala, 3 ang patay at may ilang nasugatan matapos madaganan ng gumuhong pader sa Nia Road, Barangay Pinyahan, lungsod ng Quezon dahil sa magdamag at maghapong pagbuhos ng ulan. Exclusive, nagpapatrol, Weng Hidalgo. Patay ang mag-amang Marlon at Jana Kahanap at hipag na si Gina Kahanap matapos madaganan ng pader sa likod ng kanilang barong-barong sa Nia Road, Quezon City nang rumagasa ang tubig mula sa sapa na katabi ng pader. Sugatan naman ang 2 pang anak ni Marlon, kanyang kapatid at mga pamangkin. Nasa loob umano ng bahay ang mag-anak nang biglang gumuho ang pader at natangay ang iba sa kanila. Narinig kong pader na bug, ganun, magtub. Pero hindi ko alam nga ano nangyari kasi nadala na ako sa tubig eh. Pero sina Marlon, Jana at Gina naipit ng pader. Dagan po talaga rito buong pader po. Tapos yung tubig po, ang lakas po ng pagpunta rito. Wasak ang bahay ng mga biktima at sira ang kanilang mga gamit. Nagkalat din ang mga bato sa kalye na naiyanod sa pagragasa ng tubig. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, bumigay ang pader dahil sa kalumaan nito. Problemado ang pamilya Kahanap kung saan sila mananatili ngayon. Pero nangako naman ng tulong ang Quezon City. We will take care of all of their medication. Definitely, ayokong ilabas sila sa morgue ng East Avenue ngayon. Ano? Let them stay there and tomorrow, kami mismo tutulungan namin. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa mga itinakdang evacuation centers sa Marikina City. Live nagpapatrol mula roon, Weng Hidalgo. Weng? Bernadette, puno ng mga sasakyan at ng mga tao itong Bonifacio Drive dito sa Marikina City at ang lahat ng mga ito ay puro stranded. Hindi na sila makakapasok sa Marikina dahil sa taas ng tubig baha, kaya hanggang dito na lang sila sa Barangka. Nasa Barangka Elementary School din ang mga evacuees, pati na rin doon sa loob ng Barangay Hall. Ito ay mula sa mga karatig lugar dito ng Barangka. Dito na rin nanatili ang mga pauwi sana ng Marikina at San Mateo pero wala nang sasakyan ang makakadaan kaya natenga sila dito. Ang mga truck pinag-aagawan naman. Hirap ang mga residente dahil nag-aalala sila sa mga kaanak nila na hindi pa nare-rescue lalo na yung mga nasa Provident Village. Ang problema kasi doon sa Provident, lagpas tao ang taas ng tubig baha kaya hindi rin mapasok ng mga truck. Kailangan dito ay mga rubber boat. At kapag na-rescue na ang mga taga-Provident Village, sa Barangka Elementary School ang punta ng mga ito kaya tiyak na magsisiksika ng mga evacuees dito. Pero bukod dito sa Barangka, ayon kay Mayor Marides Fernando, halos lahat ng mga eskwelahan ay ginawa ng evacuation center dahil 75% ng Marikina ay apektado ng Bagyong Ondoy. Kaya nagdeklara na rin sila ng state of calamity dito ngayon. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang rescue operation sa Provident Village at sa Industrial Valley Complex. At nanawagan ng isang pamilya, ito ang pamilya Cortez, kung saan meron isang 80-year-old na matanda na nandun sa ibabaw ng kanilang bubungan kasama ang 50 pang katao. Meron daw doon nanganganak na ginang ngayon kaya nananawagan sila na kung maaari ay unahin na silang i-rescue. Bernadette. Maraming salamat, Weng Hidalgo. Samantala, susunod. Iba pa mga detalye po sa hagupit ng Bagyong Ondoy sa pagbabalik po yan ng TV Patrol Sabado. Mahigit 24 na oras nang walang halos tigil ang buhos ng ulan na dala ng Bagyong Ondoy. At bunga nito, maraming lugar sa Metro Manila na dati-rati na may hindi binabaha ang nalubog sa tubig. Nagpapatrol, Jenny Reyes. Ganito ang eksena sa karamihan sa mga kalsada sa Quezon City mula kaninang alas 10 ng umaga. Usad pagong na sasakyan, maladagat na tubig baha, at mga pasaherong mas piniling sumuong sa baha at maglakad
kesa maipit. Sa lakas ng agos, nabuksan na ang mga manhole. Natangay maging concrete barrier. Sa Mother Ignacia Avenue hanggang leeg ang tubig. Ang mga lalaking ito, lumusong pa rin makatawid lang. Ganun kalalim din ang tubig sa Visayas Avenue, kaya di makadaan ang mga sasakyan. Sa Elliptical Road, mistulang nakaparada na ang mga sasakyan. Sa Barangay Old Balara, di kinaya ng mga bahay ang rumaragasang baha. Ang bahay ni Aling Gloria, wasak ang pader. Iniisip ko na lang yung mga ano namin, yung mga, kahit makaligtas na yung mga bata, kahit yung mga gamit hindi na makaano. Yun lang po. Sa Barangay Damayan, nagkanya-kanyang likas na ang mga residente. Sa North Luzon Expressway, bungad pa lang naipon na ang mga sasakyan. Di makatawid dahil lampas tao na ang tubig. Kaya ang mga pasahero, nagbabaan na at naglakad na lang. Sa Valenzuela naman, mas marami na ang naglalakad kaysa nakahintong sasakyan. Yung kalsada, nakakatakot. Baka may kanal, malusot kami doon. Kaya dahan-dahan lang lakad namin. Lakad lang. Masakit na nga yung rayuma ko. Wala na ako talagang magawa Pag masyado ng malalim, pag-asa na lang nila ay makisakay sa nagsisidaang truck. Iisang dasal ngayon ng mga nakatigim ng hagupit ni Ondoy. Huminto na sana ang ulan at humupa na ang baha para maumpisahan na ang pagbangon matapos ang kalamidad. Jenny Reyes, Patrol ng Pilipino. Binahan ng apela ang radyo-telebisyon ng libu-libo nating mga kababayan na naapektuhan ng malawakang pagbabaha. Ang iba naman kinunan ang mga eksena ng kalamidad at in-upload ito sa sikat na website na YouTube at networking site na Facebook. Nagpapatrol Alvin El Chico. Lahat ng paraan ay ginagawa ng mga tao para lang marating sila ng tulong. Sa YouTube, marami ang nag-upload ng video para maipakita ang tindi na maladalubyong pagbaha. Sa Katipunan, pinakita ang eksena kung saan unti-unting nilamon at hinigop ng tubig ang isang sasakyan na inabot ng biglang taas ng tubig baha. Hindi pa matiyak kung may sakay itong tao. Ang isa pang napakalaking van na ito, tila papel na inanod-anod na lang at nagpahampas-hampas sa mga pader sa gitna ng lakas ng agos ng tubig. Ang isang taga-Marikina naiiyak habang isinasalaysay ang kanyang nakikita mula sa balkonahe ng isang bahay. Wala rin siyang magawa dahil lubog din sa baha ang kanyang tahanan. Sa Pasong Tamo, Makati, nilamon din ng tubig ang mga nakaparadang mga sasakyan. Ang isang hanay ng mga taong ito naghawak-hawak kamay para lang makatawid sa tubig na mula tuhod hanggang bewang. Maging ang business area ng Buendia sa Makati, hindi nakaligtas sa taas ng tubig baha, pati mga mayayamang lugar sa The Fort. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino. Pansamantalang itinigil ng Meralco ang supply ng kuryente sa ilang lugar sa Kamaynilaan dahil sa matinding pagbaha ng dala ng bagyong Ondoy. Ayon kay Meralco External Communication Manager Joe Saldarriaga, kabilang dito ang ilang lugar sa Malabon, Quezon City, Marikina, Makati, Las Piñas, Taguig, Maynila, Taytay, Cardona, Morong, Cainta at Teresa sa Rizal. Patuloy na minomonitor ng Meralco ilang pang lugar para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Nakaalerto na rin ang lahat ng crew ng Meralco para sa kagyat na pagresponde. Humingi rin ng paumanhin ang Meralco sa mga apektadong lugar dahil hindi nila agad maibabalik ang supply ng kuryente nang hindi nagsasagawa ng pag-iinspeksyon. Siyam na substation ng Meralco ang naapektuhan ng pagbaha. Sa mga gustong iparating ang mensahe sa Meralco, maaari kayong mag-text o tumawag sa cellphone number na nasa television screen. Pansamantala namang itinigil ng Maynilad ang operasyon ng kanilang pasilidad sa Villa Mortundo, Putatan at Fairview dahil sa matinding pagbaha. Sinusuri na ang sira na nilikha ng pagbaha sa nasabing lugar. Hinikayat din nila ang publiko na mag-imbak ng tubig dahil sa inaasahang kawalan ng kuryente sa ilang lugar. Pansamantala ring itinigil ng Manila Water ang operasyon ng kanilang Old Balara Pumping Station dahil rin sa pagbaha. At dahil diyan, walang supply ng tubig sa ilang lugar ng Quezon City tulad ng Teachers Village, Sikatuna Village, Barangay Central, Barangay Pinyahan, Project 6, Tandangsora, Balara at Diliman.
Ipinagpaliban naman ng Korte Suprema ang nakatakdang bar exams bukas dahil sa matinding pagbaha sa maraming lugar ng Kamaynilaan. Ayon kay Supreme Court spokesman Maidas Marquez, sa halip na bukas, sa Oktubre 4 na isasagawa ang huling linggo ng 2009 bar exams. Samantala, inihayag naman ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na kanselado na rin po ang Teacher's Licensure Examination bukas. Sa kasagsagan ng matinding pagbaha, isang sunog naman ang sumiklab sa barangay Tatalon sa lungsod ng Quezon ngayong gabi. At nasa linya po ng telepono, kasama natin si Jenny Reyes. Jenny. Alex, sa gitna nga ng walang humpay na pagbuhos ng ulan ay isang sunog ang sumiklab sa May Agno Street, Barangay Tatalon, Quezon City. Sa ngayon, hindi ba malaman kung saan talaga ito nag-umpisa, pero ang iniisip ng ibang residente at ganoon na rin ng mga bumbero, pagka daw nung mag-brown out o patayan ng kuryente itong Agno Street ay merong nagsindi ng kandila na siyang pinagmulan ng sunog, pero hindi pa rin yan masiguro dahil hanggang ngayon nga ay nakataas pa rin ang Task Force Bravo dito sa sunog at hindi pa rin ito naaapula, kaya hindi pa makapagsagawa ng clearing operations. Hirap na hirap ang mga bumbero na makapasok dito sa compound, Alex, dahil nga bukod dun sa apoy na kanilang nilalabanan, napakabagal pa ng kanilang galaw dahil nga lumulusom sila sa hanggang dibdib na lalim ng baha. Ngayon itong mga residente ay kanya-kanyang hakot na lang ng mga gamit nila, ano man ang pwede nilang isalba at pansamantala silang mananatili sa mga evacuation center kasama ng iba pang mga kababayan natin na sinalanta ng bagyo. Alex? Okay, maraming salamat, Jenny Reyes. Ang mga pinakahuli pang kaganapan sa matinding baha dulot po ng Bagyong Ondoy sa pagbabalik po yan ng TV Patrol Sabado Special Coverage. Libo-libong pasahero po ang na-stranded sa Ninoy Aquino Airport sa kanselasyon ng maraming flights ngayong araw. Problemado rin sa ibang terminal ang biglang pagkaputol ng daloy ng kuryente. Mula sa NAIA, live magpapatrol si Jeff Canoy. Jeff. Alex, paralisado pa rin ang tatlong terminal ng Ninoy Aquino International Airport hanggang sa mga oras na ito dahil nga sa sama ng panahon. Libo-libo mga pasahero ang stranded dahil na-delay o tuluyan na kansela na ang mga domestic flights at maging ang ilang mga international flights patungo sa Estados Unidos, South Korea, Australia at marami pang iba. Dito sa Terminal 3 ng NAIA, tila parusa ang pinagdaraanan ng marami sa ating mga kababayan. Marami sa kanila ay kanina pang umaga nandito at hindi makauwi sa mga tahanan nila ngayon, lalo't walang dumadaan na taxi dito. At kung meron man daw ay tinataga sila. Mas mahal pa raw sa tiket ng eroplano ang singil ng mga taxi. Yung mga nagpasundo naman, sinasabi nilang namuti na raw ang buhok nila sa kahihintay dahil naipit daw sa matinding daloy ng trapiko sa Metro Manila ang kanilang mga sundo. Nakausap namin ng ilang mga stranded na pasahero dito at ayon sa kanila kalunos-lunos nga eksena sa loob ng airport dahil daw maging mga matatanda at mga bata ay nakasalampak na lang sa sahig at doon na lang nagpapalipas ng gabi. Para hindi makabilang dito nga sa mga stranded na ito, payo ng mga airport personnel ay tumawag sa kanilang mga hotline number para malaman kung tuloy o kanselado na ang inyong mga flights. Para sa Terminal 1, pwede kayo tumawag sa 877-1109. Sa Terminal 2 naman, 877-1109. Terminal 3, 556-4828 at Domestic Airport, 877-1109. Alex, dahil nga marami sa mga na-stranded na pasahero dito ay walang magawa kundi maghintay na lang, parusa raw para sa kanila nga itong nagiging paghihintay nila. Dahil daw marami raw sila natanggap ng mga text o tawag sa kanilang mga kapamilya mula sa mga tahanan nila dito sa Metro Manila at ayon sa kanila nakakapanghina raw na wala silang magawa. Kaya naman usap-usapan nga nila dito ay kung paano raw nila iniisip kung paano nga nila madadaanan itong sakuna na ito. Lalo't sa tingin nila ay hindi raw handa ang pamahalaan sa mga ganitong sakuna. Sabi nila kitang-kita raw ito dahil daw outnumbered daw ng mga kailangang i-rescue ang mga rescue team na pinapadala nga ng pamahalaan. Kaya nga bukod sa paghihintay at pagkainip dito ay tila nagrereklamo at naiinis na rin ang mga kapamilya natin dito dahil wala nga silang magawa kundi maghintay na lang kung ano ang mangyayari sa kanila dito sa airport. Yan ang pinakahuling balita mula dito sa NAIA Terminal 3. Alex, balik mo na sa'yo. Maraming salamat, Jeff Canoy. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa rin po ang special coverage ng TV Patrol Sabado.
Hagupit ng Bagyong Ondoy ang ilang lalawigan. Patay ang magtatahon na kinilalang si Ronel Murcia nang mabagsakan ng puno habang nag-aabang ng sasakyan sa barangay Sinsian, Calaca, Batangas. Wala ring kuryente sa 7 bayan ng Batangas dahil sa bagyo. Sa Pampanga naman, lubog na sa baha ang bayan ng Guagua at ilang syudad sa San Fernando, Candaba at Santo Tomas. Sa bayan naman ng Arayat, tinatayang nasa 1,000 pamilya na ang pansamantalang inilikas sa Arayat Central School dahil sa landslide. Sa Botolan, Zambales, ilang pundod na ang tinangay ng bahain maging ang public cemetery. Nananatili naman sa evacuation center ang mga residente sa 9 na evacuation centers ang mga apektado ng nakaraang bagyo. Muling sumaklolong sa gip kapamilya sa mga kababayan natin sa Botolan. Nagpalabas naman po ng 50,000 dolyar o mahigit 2 milyong piso ang Foreign Disaster Assistance ng USAID para sa rescue and relief operation na isinagawa ng Philippine National Red Cross. Nagpadala naman ng Red Cross na mga rubber boat sa Marikina, Cainta, Quezon City at sa Mandaluyong. Umaapela rin ng tulong ang mga ospital na nalubog din sa tubig baha tulad ng UERM at gayon din ang Rizal Medical Center. Nasa Marikina City ngayon si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at nagmamasid sa mga naging biktima ng pagbaha. Nasa kabilang linya naman si Gretchen Malalad para sa update doon. Gretchen. Yes, Alex, mula nga sa NDCC, dumating dito sa Marikina City si Pangulong Arroyo. Sumakay siya sa 6x6 ng military vehicle. Dumiretso ang Pangulo dito sa MMDA outpost sa Katipunan Corner, Aurora, kung saan kinausap niya si Marikina Mayor Marites Fernando. Naglahad naman ng mga problema ang mayora sa Pangulo. Sinabi niya na baha ang lahat ng barangay na Marikina at lagpas 1,000 pamilya ang nasa taas ng kanilang mga bubungan sa mga oras ito at kinakailangan ng ma-rescue. Problema naman ang kakulangan ng mga rubber boats dito. Dahil sa ngayon ay 7 rubber boats lamang ang nagagamit ng lokal na pamahalaan. Sinabi naman ng Pangulo sa mayora na 8 amphibious vehicles na ang kanyang pinaikot para mag-rescue. Parating na rin ang ibang amphibious vehicles na mula sa Coast Guard. Humingi naman ng tulong si Mayor Fernando sa ating mga kababayan para sa mga donasyon. Kinakailangan si Alex sa mga relief goods dito, mga damit at mga kumot para sa mga tao sa evacuation centers. Sa ngayon, Alex, ay nandito pa rin si Pangulong Arroyo sa MMDA outpost at kasalukuyang kinakausap pa rin ang mga local officials. Alex? Gretchen, may panahon bang bibisita itong si Pangulong Arroyo sa mga evacuation centers dyan sa Marikina? Sa ngayon, Alex, ang pinaproblema niya muna ay ang pag-utos sa madaliang rescue operations at wala pa siyang hindi pa sinasabi ni Secretary Rimonde kung pupunta nga siya sa mga evacuation centers. Gretchen, Alex? yung ukol dito sa nangyari kay Christine Reyes, ano nang balita sa kanya? Alex, sa ngayon ay wala pa ring reports dito sa local officials regarding nga doon kay Christine Reyes. Mamaya babalikan natin yan. Okay, maraming salamat, Gretchen Malalad. Nagkanya-kanyang namang diskarte ang mga residente ng Pasig para makalabas sa kanilang komunidad na lubog sa tubig baha. Umabot naman sa 700 pamilya ang inilika sa Santolan Elementary School. Nagpapatrol, Gretchen Malalad. Nagulantang ang mga residente ng Pasig sa biglaang pagtaas ng tubig baha. Alas 11 pa lang hanggang leeg na ang baha dito sa Santolan. Kaya't umaksyon na ang mga taga-barangay at nagtulong-tulong sa paglikas sa mga residente. Ang sanggol na ito, inilagay na sa loob ng styrofoam ng kanyang mga magulang dahil sa takot na maanod ng tubig baha. Mahigpit din ang mga yakap at pagkalong ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sa Santolan Elementary School, dinala ang ilang nagsilikas. Umabot ng 700 ang pamilyang sumilong dito. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Pasig, halos lahat ng barangay nila ay lubog sa baha. Libo-libong pamilya ang nangangailangan ng tulong. Dahil dito, isa ang Pasig sa binigyang prioridad ng NDCC. Gretchen Malalad, Patrol ng Pilipino.
Samantala, alamin naman natin ang mga binahang lugar at ang mga isinasagawang rescue operation sa lalawigan ng Rizal. Nasa linya ng telepono si Ryan Chua. Ryan? Yes, Bernadette, nandito pa rin sa De La Costa 5 Village dito sa Barangay San Jose sa Montalban, Rizal. Katatapos nandito ng isinagawang rescue operations ng mga ginamit na dump truck mula sa barangay. Kanina lang ay nailabas mula sa lubog na village ang mga residente roon mula pa umaga na stranded at kasama nga nila tayo kasama tayo ng dump truck nang libutin ito itong buong De La Costa 5 village. At marami sa mga residente sa phase 1 ang nakalabas na nitong village at dinala sa plaza malapit sa kanilang munisipyo, pero hindi pa rin sa ngayon na papasok ang phase 2 ng De La Costa 5 kung saan pinaniniwala marami pa rin mga stranded sa itaas ng kanilang mga bubong at hindi ito ganun kadaling pasukin lalo't abot bubong pa raw ang maharoon kahit hinihintay pa nila ang pagdating ng mga rubber boat. So ngayon, itong lugar na ito bulit ng kadiliman dahil walang kuryente rin dito at marami pa rin mga tao naghahanap pa ng kanilang mga kaanak na naiwan sa loob at inaasahan na parating na yung sinasabi nila mga rubber boats. Kanina sa isang panayam niya sa radyo, sinabi ni Governor Jun Inares na may mga na-request silang rubber boat at magagaling yung mga ito sa Laguna. Kaya ito, may mga naghihintay pa rin dito sa labas ng village. Samantala, wala pa rin tayong pagkakakilanlan yung sa isang natagpo ang patay sa may guard house nitong De La Costa 5 ng De La Costa 5 Village at naghihintay pa rin tayo ng konfirmasyon mula sa mga officials dito kung sino nga ba ito at hinihintay rin natin kung sino man ang kanyang mga kakilala. Bernadette? Ingat ka diyan at maraming salamat, Ryan Chua. Samantala, pahapon po balita, sinabi po ng LRT 1 at 2 na tuloy po ang kanilang operasyon ng 24 na oras. Ito ay upang magbigay ng pagkakataon na maraming stranded na pasahero na makauwi sa kanilang mga tahanan. Ibig sabihin po, tuloy-tuloy ang magiging biyahe ng LRT ngayong magdamag. At patuloy po umantabay dito sa ABS-CBN at ANC para sa mga pinakahuling kaganapan sa pananalasa ng Bagyong Ondoy. At yan po ang TV Patrol Sabado, hatid namin ang mga balitang kailangan niyong malaman. Dahil kung nasa pong balita, naroon kami naglilingkod sa inyo sa Man sa Mundo. Maraming salamat at Pilipinas, umasenso ka.